Bakit hindi pa natatapos ang MRT-7? Kung ikaw ay bumabiyahe papuntang Bulacan, galing Quezon City o vice versa, mapapansin mo ang isang napakahabang construction na hanggang sa ngayon ay hindi pa natatapos. Ito ang Metro Rail Transit Line 7 o MRT-7, isa sa pinakamalalaking proyektong pang-infrastruktura sa Pilipinas. Ang MRT-7 ay isang 22.8 kilometrong elevated railway na nag-uugnay sa North Avenue sa Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Binubuo ito ng 14 na istasyon at inaasahang makatutulong sa pagpapabilis ng biyahe ng mga commuter. Kapag ganap na itong maging operational, ang dating halos 3 oras na biyahe sa mga nasabing lugar ay maaring umikli sa humigit kumulang 35 minuto na lamang. Ang proyektong ito ay sinagawa sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Ang PPP ay isang kasunduan kung saan nagtutulungan ang pamahalaan at pribadong kumpanya upang maisakatuparan ang malalaking proyekto tulad ng mga kalsada, tulay, paliparan at mga railway system. Sa ganitong sistema, ang pribadong kumpanya ang karaniwang nagbibigay ng puhunan, nagdidisenyo, nagtatayo at kuminsan ay nagpapatakbo ng proyekto sa loob ng itinakdang panahon. Samantala ang pamahalaan naman ang nagbibigay ng mga kinakailangang permit, regulasyon at pangangasiwa upang matiyak na naaayon ang proyekto sa pampublikong interes. Sa MRT-7, katuwang ng pamahalaan ang San Miguel Corporation na siyang nangasiwa sa malaking bahagi ng construction at pagpupondo ng proyekto. Nagsimula ang construction ng MRT-7 noong 2016 at ang orihinal nitong target na matapos ay August 2019. Isipin mo yon, halos 7 taon na pala dapat ang nakalipas na ito ay napapakinabangan na ng mga Pilipino. Gayunpaman, hindi ito natupad dahil sa iba't ibang problemang naranasan sa panahon ng konstruksyon. Ang pangunahing dahilan ng pagkaantala ay ang right-of-way o ROW acquisition. Ang right-of-way ay tumutukoy sa legal na karapatan ng pamahalaan o ng proyekto na gamitin ang isang lupain bilang daanan ng infrastruktura tulad ng kalsada, tulay o riles ng train. Ang ROW acquisition naman ay ang proseso ng pagbili, pagkuha o pagkuha ng pahintulot upang magamit ang mga pribadong lupaing dadaanan ng proyekto. Hindi ito basta-basta dahil kailangan mo na matukoy ang tunay na may-ari ng lupa, magsagawa ng appraisal o tamang pagpapahalaga sa halaga ng lupa, makipag-usap at makipagkasundo sa mga may-ari at kung minsan ay dumaan pa sa legal na proseso kapag hindi nagkaroon ng kasunduan. Sa kaso ng MRT-7, maraming lupa ang kinakailangan lalo na sa Bulacan ang hindi agad nakuha dahil sa mga issue sa pagmamay-ari, negosasyon sa mga landowner at iba pang legal na usapin. Dahil dito, hindi agad na itayo ang ilang bahagi ng riles at kinailangan pang baguhin ang alignment o ruta ng proyekto. Bukod pa rito, kinailangan ding ilipat ang lokasyon ng depot na siyang pangunahing pasilidad kung saan iniimbak, nililinis at mini-maintain ang mga tren. Ang lahat ng pagbabagong ito ay nagdulot ng karagdagang gastos at mas mahabang panahon ng konstruksyon. Isa pang malaking dahilan ng pagkaantala ay ang COVID-19 pandemic. Hindi sana ito naging hadlang sa proyekto kung naisakatuparan agad ang orihinal na petsa ng project completion. Sa Pilipinas, naging apektado lang tayo ng COVID-19 noong March 2020. Kaya naman, bago pa dapat tumama ang COVID-19 sa Pilipinas, ay tapos na ang proyekto ito. Pero ganun na nga dahil sa mga lockdown at health restrictions, nabawasan ang bilang ng mga manggagawang maaring pumasok sa proyekto. Naantala rin ang pagdating ng mga construction materials, kagamitan at ilang imported na bahagi ng railway system. Dahil dito, bumagal ang halos lahat ng construction activities at kinailangang baguhin ang schedule ng proyekto na nagresulta pa sa mas matagal na pagkaantala ng MRT-7. Bukod sa mga nabanggit, nagkaroon din ng mga pagbabago sa disenyo at implementasyon ng proyekto.
Kinailangan ang karagdagang engineering studies at koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na magiging ligtas at maayos ang koneksyon ng MRT-7 sa iba pang linya ng tren, lalo na sa Unified Grand Central Station. Sa madaling salita, habang nasa yugto na ito ng construction, bumalik ulit ito sa design phase, dahilan para magbago ulit ng strategiya, schedule at kung ano pa mang kailangang metodolohiya ng mga kontratista sa pagtatayo nito, at hindi ito basta-basta lamang. Bagamat mahalaga ang mga pagbabagong ito upang mapabuti ang kalidad at kaligtasan ng proyekto, nagdagdag din ang mga ito ng mahabang oras bago maipagpatuloy ang ilang bahagi ng construction. Sa kasalukuyan, ang target ng Department of Transportation ay buksan ang unang 12 istasyon sa taong 2027, habang ang natitirang bahagi hanggang San Jose del Monte, Bulacan ay inaasahang matatapos sa 2028. Sa kabuuan, ipinapakita ng kaso ng MRT-7 na ang tagumpay ng isang malaking proyekto sa konstruksyon ay hindi lamang nakasalalay sa kakayahan ng mga inhinyero at contractor. Mahalaga rin ang maayos na pagpaplano, mabilis na pagproseso ng right-of-way acquisition, sapat na koordinasyon ng pamahalaan at pribadong sektor sa ilalim ng PPP at kahandaan sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng pandemya. Sa kabila ng mga pagkaantala, inaasahan na kapag ganap na natapos ang MRT-7, ay malaki ang maitutulong nito sa pagpapabuti ng papublikong transportasyon, pagbabawas ng trapiko at pagpapabilis ng paglalakbay ng milyon-milyong Pilipino.